everyone, this is Kat and welcome back to my channel. So for today's video, as you can see, we're going to have a Jollibee mukbang and I'm going to be answering some of the questions that you left on my Instagram post and on my YouTube channel. So if you're interested to know my answer to your questions, then please keep on watching. So yung food natin today is obviously Jollibee and yung mga binili ko sa kanila is konti lang, yung alam ko na kaya ko lang makain. So guys, a few weeks ago, may pinost ako sa IG story ko. Nag-ask ako sa inyo kung meron pa kayong mga questions sa akin. So sabi ko, mag-iwan kayo ng any answerable questions, kahit ano, get to know me type of questions, pwedeng related sa friendship, relationship, or love questions, ganyan. Okay, so start muna tayo with my full name. YouTube name ko is Kat Ariones, yun yung channel name, but my full name is Katrina Ariones. Mami ko yun, sorry. Hinahanap niyo yung aso. Saan ka po nag-aaral and ano pong course nyo? College ko sa Mapua Institute of Technology. Mapua University na siya ngayon. And yung course ko doon is Computer Engineering. So guys, ano na to in no particular order. Next is, what is your hair routine? Actually guys, wala akong hair routine masyado. Hindi ako ganun ka-arte sa hair. Mahilig lang ako sa mga products na mabango and nakaka-soft ng hair. Kapag ganun yung products, okay na yun sa akin. Hindi ako nagpaparelax or nagpapatreatment, pero gusto ko siyang itry. Tips and advice for online class. Ako guys, since graduate na ako, wala na akong experience sa online classes, katulad nung na-experience nyo ngayon kung student ka man na nanonood. Pero kasi may sister ako, nag-aaral pa siya, college student siya. Depende kasi kung ano yung struggle mo. Kung yung struggle mo is tinatamad ka or nagpa-find ka ng motivation, I suggest na huwag ka sa bed, mag-online class. Kasi yung iba sa kama lang sila. So mag-set up ka somewhere sa bahay, sa dining table nyo, or bumili ka ng table na nalalagay sa lap para dun ka makapag-laptop. Kasi pag sa bed ka lang, aantukin ka talaga, mamamagnet ka talaga nung kama mo. Wala eh. Ang hirap talaga ng situation natin ngayon. Wala namang academic freeze or what. Kailangan na lang talaga natin mag-bear and nagigets ko talaga yung situation ng iba dun sa internet na problem. Kasi kami nga na may internet router talaga sa bahay, naka-experience pa rin ng problem. What more pa yung iba, diba, na umaasa lang sa data. So yun guys, kaya nyo yan. Kaya nyo yung online class nyo. What is your biggest fear? Pa-shoutout po. So, hi kay Jean Kirsten. I think Kirsten to. Walang mga vowels. Biggest fear. Siyempre, biggest fear ko, losing someone I love. Yung mga mahalaga sa akin, family, yung dog ko. Sobra lagi ko sinasabi sa mami ko. Pag nawala yung dog ko, hindi ko alam kung anong gagawin ko sa buhay ko. Ewan ko, diba? Kasi may something yung mga dog na, oo, hindi sila nagsasalita, nagbabark lang sila. Pero kahit na ganun, may way of communicating pa rin siya sa inyo. May way sila to connect with people. Parang meron kayong strings na nagkakaintindihan kayong dalawa kahit na hindi siya nagsasalita. Napunta na sa dog. Anyway, sobrang okay na kinakausap mo yung dog mo kasi pag meron kayong communication na kinakausap mo siya ng parang tao, marunong din siya mag-respond and maiintindihan mo din siya kahit na gestures lang yung pinapakita niya, ganyan. May way ka to connect with the dog. So, akin yung dog ko si Space. Isa siyang beagle. Lagay ko yung picture niya dito. Sobrang cute niya. What is the most memorable thing that happened in your life? Actually, ang dami na yung nakuha ko si Space nung graduate ako. Pero most memorable, siguro yung graduation ko. Hindi ko siya makakalimutan kasi sobrang pinaghirapan ko siya and grabe yung sacrifice ko noon. Alam yun ng mga ka-course ko kung gaano kahirap graduate sa amin. So, yun lang. Hindi ko nadadagdagan. Your hobbies po this quarantine except vlogging. So, aside from vlogging, I'm trying to learn how to cook. So, ngayon, yung ginagawa ko palang mga easy pasta recipe. Tumitingin lang ako sa YouTube, tapos yung mga tinitignan ko, yung mga madali lang gawin, yung tipong yung ingredients nasa kusina lang natin, hindi na kailangan i-grocery pa. What's your advice for people feeling lost and demotivated in pursuing their dreams? Actually guys, minsan kailangan ko rin tong advice na to kasi hindi naman all the time motivated ako. May times din talaga na kahit passion mo, mapapagod ka, pero hindi naman ibig sabihin magsa-stop ka. For me, yung ginagawa ko kapag demotivated ako or feeling lost, nagpo-pause muna ako for a while. Pahinga, ganyan. And then after nun, kapag okay na ako ulit, then saka ko yung gagawin yung passion ko. Kahit na sabihin mo yung passion mo yan, tapos medyo demotivated ka, tapos pinipilit mo gawin yun, yung outcome nun sobrang pangit. Hindi yun yung magandang outcome na gugustuhin mo. And I think normal yun na ma-feel lost and demotivated ka sa pag-pursue ng dreams mo. Kasi tao lang naman tayo, napapagod din tayo, lalo na pag sobra tayo nag-work hard. Wait, chicken naman tayo. Chicken. Ang bilis ko kumain. How do you handle criticisms, especially for up-and-coming vloggers? Feeling ko, yung question na to, para dun sa mga sobrang sikat na vlogger. Kasi mas marami silang na-encounter ng mga ganito. Well, ako, wala naman ako masyadong na-encounter ng mga criticisms. Yung iba, constructive criticisms siya. And na-appreciate ko yung ganun. Basta, yung approach niya is in a nice way. Yung iba kasing tao nagsasabi na constructive criticism daw, pero offensive yung way nung approach nila. Ako, pag constructive criticism, walang issue sa akin yun. Gusto ko yung mga ganun. May natututunan ako doon and I think sinasabi yun sa akin kasi concerned din sila sa akin. Alam nyo,
Narinig ko lang yan dati sa mga social media content creators na pag ayaw niya sa video ko, mag-click out kayo. Di ba gumaganon sila? Or sasabihin nila na may mga tao talaga na walang magawa. Ginagawa ka nilang sponge na ikaw yung taga-absorb ng mga galit nila. Ganon. Mailabas lang nila. Kahit anong tama yung gawin mo, meron at merong tao na huhusga talaga sa'yo. So for me, kung wala ka naman ginagawang masama, wala kang tinatapakang tao, bakit mo pa iisipin yung isipin nila? Wala kang nga ginagawang masama, diba? Ito kaibigan ko to. Sino mas talented sa inyong magkapatid? Hoy, Reyna. Alam mo na yung sagot, yung kapatid ko. Yung kapatid ko, mas bata siya sa akin. Sobrang talented talaga niya. Well, may YouTube channel siya dati, pero din-activate niya or dinelete niya yung videos, hindi ko alam. Magaling siya mag-makeup kasi nag-aral siya sa makeup school. Well, before pa siya mag-aral sa makeup school, marunong na talaga siya. Yun talagang gusto niyang gawin, pero syempre, hindi pa payag yung mami ko. Magaling siya mag-drawing, magaling siya mag-paint, magaling siya mag-dress up, magaling siya mag-makeup, mas magaling siya magluto. Mas magaling siya mag-memorize ng mga TikTok dance. Sa kanya ako nagpapaturo. Biggest regret so far. Ako kasi feeling ko, lahat ng nangyari sa past natin, lahat ng action, every small action, connected siya sa mangyayari sa future. Pero sige, wag na tayo magpaka-hypocrite. Siyempre lahat tayo meron pa rin nire-regret. Ako siguro, biggest regret ko is nakahurt ako ng other people without knowing both sides of the story. And also, meron pa akong isang regret. Sana nag-take ako ng maraming videos noon, nung high school ako, pati nung college ako. Kasi sobrang ang sarap balikan ng memories. Like itong quarantine namin na-realize na yung mga travel vlogs, nababalikan namin siya. And sobrang saya sana kung meron ng mga videos na na-take para tuwing nasa bahay ako or namimiss ko yung friends ko, yung ibang family members, panonoorin ko lang yung mga videos. Ma, nagkifilm ako, wag ka maingay! Hi ate, paano po kayo nagkakilala nung bebe mo? Ay, nagkakilala kami sa school. Yung boyfriend ko, si Richard, nagkakilala kami sa St. Paul dati. So, doon kami nag-elementary and high school. First time ko siya naging classmate is grade 6 ako. Alam mo yung typical na story na kaklase mong makulit, na hindi mapagsabihan. Ako, yung time na yun, nasipag pa ako mag-aral. Para ako nerd, ganyan, kasi top 1 ako sa class, tapos president pa ako sa class, tapos ako yung classmate mong sumbongera, gano'n. Sinusumbong ko yung mga classmate ko sa advisor namin. Lalo na yun si Richard kasi sobrang kulit niya. Ang tigas talaga ng ulo niya. Pero hindi kami close. Then, high school, mag-classmates din kami. Hindi rin kami close. Gusto niyo ba ng full story next time na? At this point ba ng relationship niyo, may mga bago ka pang nadidiscover kay Chard? 9 years na kami and oo, kahit na pala matagal kayo, meron at meron ka pa rin madidiscover. And honestly, para sa amin, hindi talaga kami natatagalan. Hindi ko alam kung anong explanation doon. So yun nga, oo, marami ako nadidiscover sa kanya. Nadiscover ko sa kanya na iba pala yung passion niya, iba pala yung gusto niya. Sobrang sipag niya sa lahat. Wala siyang arte. Kahit, uy, Chard, makiligin ka na dito, pingin sapatos. Kahit anong ipagawa mo, kahit ano na pagkakakitaan, hindi na talaga yung pagka-artehan. Basta alam niya na ginagawa niya tama, walang mali. Sobrang hands down. Gusto ko to. Gusto ko tong tanong na to. Oh my gosh. Gusto mo ba talaga yung course mo? Or may regret ka na, quote, ay, dapat ganito pala kinuha ko. Hehe. So, bigyan ko kayo ng back story. Nung 4th year high school ako, walang plano yung parents ko na mag-aral ako sa malayo. Ayaw ko ng parents ko pag-aralin sa Manila kasi malayo siya sa amin kung saan kami nakatira. So, nag-exam lang ako sa dalawang school. AC sa Assumption, Makati, and then Mapua, Makati. Kasi Makati parehas, so malapit lang. Pumasa ako sa Intra. Yung pinasa ko puro engineering. So, akala ata ng mami ko, natalino ako. Pero hindi. Wala naman at si atang bumabagsak sa Intra. Tama ba? Alam ko walang bumabagsak dun eh. Sa entrance exam Pwede yun na, first course ko, ECE. Pares kami ni Richard. Mapuwa rin kasi siya. So, pares kami, pumasok kami dun, ECE. Then yun, along the way, na-realize ko na, hindi ko pala talaga siya gusto. Nahirapan ako sa kanya. Hindi ko nga siya gusto. Tapos, lumipat ako ng course. Nag-shift na ako to CPE. Na-enjoy ko siya. Na-enjoy ko siya kasi, mas masaya kasama yung mga tao. Feeling ko malaking factor na kasundo ko yung mga prof and kasundo ko yung mga tao sa paligid ko. Pero yun, ngayon, na-realize ko, gusto ko ba talaga yun? Okay ba talaga ako dun sa inaral ko? First choice ko talaga, business. Pero ayaw ng mami ko. Hindi ko alam bakit. Pero yung kapatid ko, pinayagan niya mag-business na course. Ako kung mag-regret. Kasi kung hindi ko naman tinake yung course din na yun, hindi ako nag-shift, ganyan, hindi ko naman makikilala yung mga barkada ko na, sila yung barkada ko hanggang ngayon.
Pero kung meron akong other choice na course, siguro ipapush ko na lang yung business or something to do with communications or marketing or advertising, ganyan. Parang feeling ko mag-e-enjoy ako dun. How much weight do you give to other people's opinion about you? Actually guys, nung high school ako, sobrang nagmamatter sa akin yung opinion ng ibang tao. Kasi may part nung high school ako na binubully ako. Alam mo yun, tumatatak sa'yo yun yung mga sinasabi nila. Nagwe-weigh sa'yo yung opinion nila, nakaka-affect siya ng insecurities mo and kung paano yung tingin mo sa sarili mo. Tapos ganun din nung college na may napagdaanan din ako na ganyan. Pero ito na, nung nag-work na ako, wala na talaga ako masyadong pakialam. Basta yun sa akin lang talaga, kung wala kang ginagawang masama, diba? Anong masasabi nila sa'yo? Eh kung wala kang tinatapakan na tao, anong masasabi nila? Bakit may nasasabi pa rin sila? Wala na akong masyadong pakir. How much weight do you give? Wala, zero. Hi Kat, what's you and Richard's secret to long-lasting and happy relationship? Wow, yung lasting chart. Baka mamaya mag-break tayo. I don't think may secret. Sa tingin ko meron lang mga important key points. Hindi din naman perfect yung relationship namin. Nag-aaway din naman kami and nagkakaumayan kami sa isa't isa. Nung high school and college, mas madalas kami mag-aaway. Pero ngayon, nung nag-work na kami, hindi nag-away din pala kami. Siguro important na sinusupport mo yung partner mo kung ano yung gusto niya. Like, itong ginagawa ko, sobrang sinusupport to ni Richard. Feeling ko sinusupport niya to kasi mahilig siya mag-store ng memories. So, natutuwa siya pag nagvi-video ako. Lalo pag may mga trip kami, nagbabakasyon kami, ganyan. Sobrang ini-encourage niya ako mag-video kasi lagi niya sinasabi, para meron kang panonoorin, pag tanda mo, meron kang babalikan, ganun. Kaya supportive din siya sa akin dito sa vlogging ko. Ako naman sa kanya, sa business niya, sobrang supportive talaga ako kasi alam ko na yun talaga yung gusto niyang gawin. Alam niyo yung happy stress? Meron siya nun eh. Yung nasi-stress na siya ng sobra pero masaya siya at the end of the day. Second for me is mag-show ng appreciation. Ganun kami sa isa't isa. Sobrang kaming appreciative kapag merong ginagawang effort. Naalala ko dati, tuwan-tuwa ako, binigyan niya ako ng ice cream na yung ganyan, yung parang 10 pesos ba yun? 5 pesos. Yung sa McDo na tinutwirl lang, ganun. Sobrang kilig na ako. Big factor yung ganun. Yung na-appreciate niyo yung isa't isa and pinapakita mo sa partner mo na na-appreciate mo siya. Ang ingay sa baba, no? Next is, no, understand namin yung flaws ng isa't isa. And na-embrace namin siya. Hindi ko sinasabing sumama kayo sa mga toxic na tao, guys, ha? Kasi may mga toxic talaga na tao, nahihilain ka talaga pababa. Yung sinasabi kong flaws is, lahat tayo may flaws. Hindi tayo perfect. Aminin nyo yan. Pero hindi naman yung flaws na nangihila ka na ng tao pababa. Yung dinadamay mo na siya sa pagbagsak. Yung ganun. Gets nyo na yun? May mga ganun talagang tao. Yung mga sobrang obsessed. Na sobrang obsessed. Pati ikaw, buhay mo nasisira na rin. Huwag yung ganun, yung mga nananakit. Guys, hindi flaws yung nananakit, ha? Iba na yun. Hindi lang flaws yun. If you could live anywhere, where would it be and why? O, diba? Ang cute ng question, parang slumbook. Ako gusto ko talaga sa probinsya. Kasi yung mami ko, may probinsya siya. Sa Eastern Summer kami. And yung childhood ko, every summer, umuwi kami doon. Doon ko na-appreciate na sobrang simple ng buhay sa probinsya. Nabubuhay yung mga tao doon kahit walang internet. Kasi dati wala namang internet doon nung umuwi kami. Walang malls, wala sila masyadong pasyalan. Pero masaya sila. Tapos mura lang yung mga bilihin. Well, yun yung ideal ko na lugar na tirahan. Pero kasi, yung situation ko ngayon, wala naman dun yung source of income ko. So, pag pumunta ko dun, ano mangyayari sa akin? Pero yun nga, if I could live anywhere dun sa probinsya ng mami ko, ayun, why? Why yung tanong? Kasi sa province nga, mas kalmado yung buhay. Tapos parang feeling mo ang tagal-tagal ng oras. Kasi marami kang nagagawa. Morning pa lang gising ka na. Matutulog ka ng maaga. The next day, ang aga mo ulit magigising. Unlike dito, anong oras tayo gigising? Anong oras tayo matutulog? Diba? Puro kapuyat. Yun. In short, parang mas may time management yung mga tao na. Or ako lang wala. What is one thing you do which you think is weird for others? Ako, tinuruan ko kasi yung boyfriend ko. Nagulat ako hindi niya ginagawa yun. Nalagay ko yung ketchup, nalagyan ko ng toyo, tapos nalagyan ko ng sili. Tapos ang sarap nung sausawan ng mga pork silog, yung mga silog-silog. Tapos parang nawirdohan siya na ginagawa ko yun. Parang ako, hindi ba normal na ginagawa yun? Ang sarap kaya. Try nyo yun. Last ko na lang sasagutin. Fave song ATM at the moment. Nag-iiba-iba yung favorite songs ko eh. Yung on repeat kong pinapakinggan, yung Dynamite ng BTS. Hindi ako, hindi ako yung sobrang invested pa na fan. So, don't attack me. Huwag niyo akong tanungin masyado about BTS. Wala akong masyadong alam. Nagsa-start pa lang ako manood ng mga live performances nila. And grabe, ang galing nila kumanta. Nagulat ako. Ang ganda ng boses nila. Well, given na yung magaling sila sumayaw. Ang galing nga nila sumayaw, no? Sobrang smooth ng galaw nila. Pero grabe, ang ganda ng boses nila. Grabe. Manood kayo ng kahit anong live sessions sila, may in love kayo. Alam kong magda-dive in na talaga ako sa BTS. Pero, good luck sa akin. Sana hindi ako ma-addict sa kanila.
So that's it guys, yun na yung last question na sasagutin ko. And sorry kung hindi ko masasagot lahat, baka sobrang humaba tong video na to. Itatry ko lang naman tong paikliin. Thank you so much for watching. Sana natuwa kayo sa video na to. If you like this video, don't forget to click the thumbs up button and subscribe. I hope you learned something from me. See you on my next video. Bye-bye! 유난히도 캄캄한 밤에 나 홀로 너를 생각하네 이런 기분 설명할 수 없어